Hello guys, so ito na naman po tayo. Okay, so ituturo ko na po sa inyo kung paano ang mag-trade sa futures. Okay, so bago kayo mag-start sa futures, kailangan marunong kayo mag-technical analysis or kailangan meron kayong experience. Okay, kung paano kayo ah, makakahanap ng resistance and support para makita ninyo kung saan kayo pwedeng makapag entry ng inyong position. Okay? So, dito kay futures, okay? So, nakita ko si meron pala ditong SHIB. Okay, 1,000 SHIB USDT perpetual. Okay? So, nag-entry ako dito ng nag-cash in ako ulit. So, 400. Okay? So, marami akong loss. So, na-loss ako ng nasa 100 USDT. Pero okay lang yan. At least mayroon naman akong mga natutunan. So, dito, okay? So, ituturo ko sa inyo kung paano ginagamit o paano nyo may intindihan ang cross at ang leverage. Okay? Leverage. Okay? So, paano tayo mag-umpisa nito? Okay, so alisin muna natin itong mga indicator ko. Okay? Yan. So, ang ginamit ko dati is Bitcoin para hindi siya masyadong magalaw. Compare mo sa ibang mga coin na medyo magalaw. Okay? So, una, kailangan natin meron tayong experience sa pagkakaroon ng kaalaman sa technical analysis or TA. Okay? Kung paano gumawa ng or maghanap ng pattern. Okay? So, una is kailangan natin gumawa ng pattern. Hanapin natin ang resistance and support. Okay? So, dito gagawa tayo ng resistance and support. So, kung meron kayong experience sa paano mag-trade sa spot. Okay? Spot trading. Okay? So, ang pinagkaibahan po ng spot trading tsaka futures is mas risky ang futures kasi pwedeng mawala yung pera ninyo. Maubos. Sugal po ito. Pero tuturuan ko kayo kung paano hindi maging sugarol. Okay? So, meron akong nakita sa post, may nabasa ako na ang futures ay wag mong gawing gambling. Okay? Wag mong gawin sugal. So, gawin mo ang futures na ito isang trading. Okay? So, ituturo ko sa inyo kung paano nyo gagamitin ang futures sa pagtitrade, hindi sa pagsusugal. Okay? So, nakagawa na po tayo ng pattern. Okay? So, sa mga videos ko kung paano gumawa ng pattern or paano maghanap ng resistance and support, hanapin nyo lang po dun sa video. Okay? Libre po yun. Hindi ko kailangan ng subscribers ninyo or subscribe. Okay? Sinishare ko lang yun para sa inyo, para matuto kayo. Para hindi na kayo umasa sa ibang tao o magtanong sa ibang tao kung ano ang prediction nila. Okay? So, kailangan pag ito ay napanood niyo yung video ko, kailangan matuto na kayo sa sarili ninyo para at least anytime alam nyo na kung saan pwede mag-position, kung saan kayo pwede mag-entry at exit. Okay? So, nakagawa na pa tayo ng pattern. Okay? So, meron akong triangle dito kay Shiba Inu. Okay? Oh, Shiba na to. Shiba Inu. Ano ba to? Okay, so meron tayong triangles. Okay, sa 4 hours. Pero kung mapapansin ninyo sa 1 day, yan. Kung mapapansin ninyo sa 1 day is nasa baba siya. Okay, lipat natin ulit sa 4 hours. Refresh ko. Okay, nasa baba siya.
So, ang position ko na gagawin ko dito is buy long. Okay? So, buy long. Pag sinabing buy long, inaasahan, bibili ka ng position. Okay? Bibili ka ng position. Okay? Na ito'y pataas. Okay? So, parang spot lang po tayo. Okay? Pag sa buy long, bibili ka sa baba, antayin mo siyang tumaas. Okay? Yun, parang spot lang. Pero kung sell short naman, bibili ka ng posisyon na kung saan alam mong pababa. Okay? Pero mahirap dito kasi mag-predict ng pababa, sa totoo lang. Kaya, inaamin ko, hindi ako perfecto, hindi ako magaling. Okay? So, malaki yung pinatalo ko para lang matuto lang dito sa futures. So, gusto ko naman i-share sa inyo ito para mabawasan naman yung talo nyo. At least mabawasan. Okay? So, learn from your mistake din. Okay? So, inuulit ko, pag sinabing buy long, bibili ka ng posisyon na sa tingin mo is pataas siya. Okay? Pag sell short naman, okay, kung sa tingin mo ang posisyon na to is bababa yung price. Okay? So, in short, ito lang yung i-ano ko sa inyo. Tips. Okay? Dito sa buy long, okay, una, gumawa ka ng pattern mo. Okay? Meron kang pattern, meron kang resistance and support. Okay? Di ba sabi ko sa inyo is buy support, okay? Sell resistance. Okay? So, dito sa support, mag-buy long tayo. Okay? Example lang tayo dito. Support. Support. Okay? Buy long. So, pag sinabing buy long, tataas yan. Nag-expect kang pataas. Okay? So, pag na-hit niya yung resistance mo, okay? So, magsisell tayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, buy support, sell resistance. Okay? So, nag-buy long ka dito, mag-sell short ka naman dito. Okay? So, kung ikaw ay nag-buy long dito at tumaas, kumita ka. Okay? So, pag kumita ka rito, okay, nag-close ka ng position mo, nag-close ka ng position mo, papalitan mo naman siya ng sell short para pag na-hit niya yung resistance mo, ibig sabihin maghahanap na naman yan ng support. Okay? Salitan lang yan. Up and down. So, pag nag-hit niya yung resistance mo na pattern, okay? So, i-close mo yung position ng buy long, tapos papalitan mo siya ng sell short. Okay, ulitin ko Nag-buy long ka rito, tumaas. Okay? Nag-close ka ng position, papalitan mo ng sell short. O, di kikita ka na naman dito. Okay? So, nag-close ka na naman ng position mo ng sell short, nag-buy long ka na naman, tumaas. Okay, profit ka na naman dito. Okay, so ganun lang po yung technique dito. So, kailangan gumawa ka muna ng pattern. Kailangan gumawa ka muna ng pattern para alam mo kung saan ka pwedeng mag-entry at mag-exit. Okay, so kailangan magtiwala kayo sa pattern ninyo. Kailangan magtiwala kayo sa support and resistance ninyo. Okay? So, buy long, buy support, sell resistance, sell short. Okay? So, yun ang pagkakaintindi nyo dapat dito sa buy long at saka sell short. So, simple lang. Parang katulad lang din sa spot. So, next is cross. Okay? Mahalaga ito, cross. Cross. Okay? Cross and isolated. Pag sinabing cross, okay? Pag sinabing cross, makikita nyo rito, simplehan lang natin. Okay? Pag sinabing cross, yung balance mo rito,
Okay? So, meron kang nag-transfer ka ng pera from spot to futures. Okay? Kasi pag sinabi mong balance, hindi magkahiwalay yung spot tsaka futures. Okay? So, magta-transfer ka rin ng pera mo sa futures. So, pag meron ng balance itong ano mo, futures wallet mo, okay? So, pag ginamit mo ang cross, okay, mababawasan ito. Kapag ikaw ay naliliquidate na or nabawasan na yung or wala na yung puhunan mo. Okay? So, pag isolated naman, kung ano lang yung nilagay mo, kunyari, naglagay ako ng 10 USDT. Naglagay ako ng 10 USDT. So, yun lang yung maliliquidate. So, pag ibig sabihin ng liquidate, kumbaga, yun yung mawawala. Makuklose na yung automatic yung ano, yung nilagay mong pera. Okay? Masusunog or mauubos. Yun ang ibig sabihin ng pag na-liquidate ka na. So, para sa akin, ang ituturo ko sa inyo, para hindi kayo sugal. Okay? Ito, isolated, ito yung sinasabi ko sa inyong sugal. Okay? Pag cross, trading. Okay? So, isasuggest ko sa inyo, mag-cross kayo. Kasi kapag ang cross, ulitin ko kapag cross, magiging safe yung itinaya ninyo. Okay? Magiging safe yung USDT ko na 10 USDT ko kasi maisisave siya ng balance ko. Okay? Kapag may balance ako dito, okay? Pag may balance ako, hindi basta-basta maliliquidate o makuklose yung position na nilagay ko. Okay? So, kapag sa isolated ulit, so sugal yan So, kung ano yung nilagay kong position, pag nagkamali at naubos yun, okay, talo. Hindi masasave yung position ko. Okay? So, cross, masasave mo yan dahil sa balance. Isolated, hindi mo masasave yung puhunan mo dyan. So, sugal itong isolated Ito is trading ka dito. So, suggest ko sa inyo, cross. So, sa leverage. So, maraming nalilito dito sa leverage na to. Okay? Maraming nalilito. So, sabi nila is kung ano yung ipinuhunan mo, magiging times 20. Hindi. Hindi. So, nung umpisa, akala ko magka-times 20 pero hindi. So, parang ano lang ito. Kumbaga, parang kung parang fast forward. Parang fast forward. Kumbaga, pag nilagay mong times 25, okay? So, pag times 25 yan, so mabilis yung galaw ng percentage mo. Mabilis yung galaw ng pera mo. Yan. Pero pag binawasan mo yan, mabagal yung galaw ng pera mo. Okay? Yan lang ine-explain ko lang kung ano yung gamit ng leverage. Okay? So, pag tinaasan mo, mabilis galaw ng pera mo. Okay? Pag pataas, kung tama yung position mo, okay? So, nagbaylong ako, tama yung position ko, times 25 ko, mabilis yung galaw ng pera ko. Okay? Tapos kapag, pero mas risky to mas risky. Pero kapag mali yung position ko, okay? Pag mali yung position ko, mabilis din maubos yung pera. Okay? So, isasuggest ko sa inyo, kung baguhan lang kayo, is try nyo muna ang 10, 5, 10 to 20. Okay? 5, 10 to 20. Okay? Pag-aralan nyo muna yung galaw ng leverage. So, ako is leverage ko lang is nasa 20 lang ako. Okay na ako dun. Okay? So, inulit ko lang. Pag leverage gagamitin mo, yan yung galaw ng percentage. Okay? Yan yung bilis ng pera mo. Hindi niya ita-times 20 o ta-times 25 yung pinuhunan mo. Hindi.
Kumbaga, yan lang yung times ng galaw ng pera mo. So, kung mapapansin mo, pag tinaasan mo yung leverage mo, okay, pag mababa yung leverage ko, okay, example ko lang to para malaman nyo kung gaano yung gap ng kung ano yung difference ng mataas ang leverage. Example, yung leverage ko is 20 tapos 25. Okay? 20 or 25. Tapos ang leverage naman ng 5. Ganon. Okay? So, kapag nakabaylong ako, okay, lipat natin ito. Kapag nakabaylong ako, dapat ang posisyon nung binili ko is kailangan pataas siya. Okay? So, matatalo ako kung pasalungat yung position ko kung pababa. So, mauubos, masusunog lang yung pera ko kapag pababa siya. Okay? So, baylong ako. So, mauubos lang yung pera ko kapag yung leverage ko, mabilis mauubos Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag mataas ang leverage ninyo, mabilis ang galaw. Okay? Mabilis ang galaw ng pera. Okay? So, pero yung liquidation na position ninyo is mas maikli. Okay? Example dito. Okay? So, yan ang okay, so example, naka times 25 ako ng liquidation, ng leverage. Okay? Example, naka times 25 ako. So, ang liquidation position ko, closing position ko is nandito. Okay? So, pagdating pa lang dito is masusunog na yung pera ko. Lalong-lalo na kapag ang gamit ninyo is isolated. Pag isolated ang gamit ninyo okay, nagbumili kayo ng position dito. Ina-expect ninyo na tataas siya, kaya nag-position kayo ng buy long. Okay, pero bumaba siya. So, dito pa lang is yung pinuhunan ninyo is masusunog na. Wala na. Okay? Yan yung palatandaan ninyo So, kapag yung leverage ko is binabaan ko, lalayo naman siya. Okay? Okay, lalayo naman siya. So, nag-position ka dito. Nag-buy ako ng position dito. Buy long position. Okay? Tapos, binabaan ko yung leverage ko. Ginawa kong 5. So, napunta rito yung liquidation closing position ko. Okay? So, hanggang dito lang siya. Okay? Kahit same lang yung kahit same lang yung puhunan ko. Okay? So, nagpuhunan ako ng 10 USDT. Okay? 10 USDT puhunan ko. So, ang leverage ko is 5. Okay? Example, 5 yung leverage ko. Dito yung liquidation price closing position ko. Okay? So, kapag bumaba siya dito, okay, sunog na yung pera ko. Okay? So, yun ang pinagkaibahan ng leverage. Okay? Kaya, kahit konting galaw lang yan, sunog agad yung pera mo kapag nagkamali ka. Okay? So, kung nalilito kayo, mag-message lang kayo sa akin, PM lang kayo, huwag kayong mahiya. Dahil hindi ako nagtuturo ng hindi nagtatanong. Okay? So, magtanong lang kayo sa akin kasi nabuboard ako. Okay, so, ulitin ko pag cross, safe kayo dyan. Okay? So, kapag ang cross naman ang ginamit ninyo, so kanina in-example ko yung cross, di ba? Sa liquidation nyo. Kapag naka-cross naman kayo, meron akong 10 USDT na nilagay.
Okay? Nag-buy long ako, position, ni-expect ko pataas, nag-buy long ako. Mas mataas yung or mas malayo yung liquidation ko. Kasi may balance ako rito. Kaya kung mapapansin ninyo rito, liquidation price, wala. Kasi malaki yung balance ko. So, ito yung technique pala guys. So, pag mag-futures kayo, huwag nyong ilalahat. Okay? Huwag nyong ilalahat. Kapag nilahat nyo yan, yung liquidation price ninyo is liliit. Okay? Yung liquidation price closing position ninyo is liliit kapag nilahat nyo to. So, be safe kayo. So, meron akong 400. Ang nilagay ko lang dito is 20. Ito. 20 lang nilagay ko. So, mataas yung liquidation price ko. Malayo. Yan. Malayo, kaya walang makikita rito. Pero kung konti lang yung balance ko, makikita nyo rito kung ilan yung liquidation price ko. Okay? So, kailangan mahalaga dito yung malaki yung balance mo rito para hindi ka maliquidate kaagad. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na cross, na ito ay parang trading nyo lang din. Okay? Kahit maliit ang puhunan ninyo, basta meron kayong balance, okay? Kaya nga sabi nila, don't put all in one basket. Okay? Ito na yun. Ito na yung magandang sample, okay? Hindi ko nilagay lahat. So, 20 USDT lang nilagay ko. So, meron pa akong ito. Meron pa akong 450 balance. Okay? So, meron akong 450 dito na pwedeng ma-save, makaka-save doon sa 20 na nilagay ko. Okay? So, pag nilahat ninyo, iikli yung liquidation price closing position ninyo. Okay? Pero pag wag nyo ilalahat, malayo yung liquidation price ninyo. Okay? So, ganun din si leverage. So, pag nilahat mo yan, tapos naka full yung leverage mo, talagang maikli yun. Imbis na nandito lang, mas maikli yun. Mas maikli. Okay? Konting pitik lang, sunog ka na kung nagkamali ka. Pero kung konting pitik lang at tama yung mo, profit ka na kagad, malaki agad. Pero sugal yun. So, wag nyong isusugal yung pera ninyo guys. Okay? Masakit sa damdamin. So, tulad nung nabasa ko, nakita ko sa post, okay? Ito lang yung simpleng words lang. Kung gagamit kayo ng futures, wag kayong mag-futures trading kung malapit lang sa liquidation price. Okay? So, yun yung pumasok sa isip ko. Okay? Kaya nga naisipan ko na meron akong balance dito. Konti lang yung nilagay ko. So, malayo sa liquidation price ko. So, pwede ako mag-future. Pwede kong i-long term ito. Okay? Kasi nga, kung mapapansin ninyo, nasa baba tayo. Okay? 1,000 SHIB, nasa baba siya. Okay? So, nakabaylong ako. So, mag-expect ako ng price dito. So, magbebenta ako dito kay magko-close position ako dito sa 18 or 17. Okay, palitan natin ang so, magko-close position ako dito sa 18. Okay? So, ipapakita ko naman sa inyo kung paano yung mag-set. Okay? Kung paano mag-take profit kahit natutulog kayo. Okay? Or stop limit kayo. Stop loss. Okay? So, dito kayo pupunta kayo sa baba. Okay? So, ito, pakita ko sa inyo. So, nag-entry po ako dito sa may rate na 0.007475. Okay? So, ang puhunan ko is nasa 20.38. Okay? So, negative 3 na. Yung 20 less 3.85. Yun na po yung talo ko. So, loss na po ako ng 18%. Yan, 20%. Sabi mo na lang. Okay?
So, kung magko-close ka ng position, i-click mo lang ito. Close all position. Automatic na yan. Kahit may nakaset ka pa rito. Okay? So, dito naman, ituturo ko sa inyo. Okay, ulitin ko Kung sa tingin ninyo is profit ka na, hindi mo na kailangan hintayin ma-hit yung position mo, closing position mo rito na sinet mo, pwede mo nang i-market. Okay? Or i-close all position mo na dito. Okay? So, ituturo ko sa inyo kung paano ko iseset ito. So, tandaan nyo, meron akong entry 0.007475. So, dito naman, stop loss. So, i-click nyo lang tong lapis dito. Okay? So, ito. So, nakaset na pala ako. Okay, ulitin ko. Cancel natin. Okay, so nag-entry ako. Okay, entry price 0.074. Okay, idodoble natin yan. So, gawin natin na 15. 0 point, or dun sa 18. O, 17 na lang. 0.017. Yan. So, dun sa puhunan ko na 20 USDT, okay? So, pag tumaas siya ng 0.017, okay? Ito ang kikitain ko sa 20 USDT. Okay? So, kung mapapansin ninyo, 20 USDT lang pero times 20 lang yung leverage ko. Okay? So, stop loss. Okay? So, ang entry ko is 0.0074. So, mag-close ako ng 0.00, okay, 6 or 6.3 or 6. Yan. Masyado mataas. 7,000. So, matatalo ako ng 26. Negative ako dyan. 74. O yan, US. Yan, matatalo ako ng 4 USDT. Parang ganun lang. Okay? Tapos, confirm nyo lang. Pero ako kasi is mahaba yung mahaba yung liquidation price ko kasi yung puhunan ko is 20 USDT tapos may balance ako ng 400. So malaki at malayo yung liquidation closing price ko. Okay, so hindi na akong mag-stop loss kasi ilo-long term ko siya. Okay? So sineset ko siya sa 0.017. Okay? O-confirm ko siya. So ito yung kikitain ko sa 20 USDT lang. Okay? Yan. So naka-position na ako. Click ko lang ito. So dito siya mahihit. Okay? So ilang percent naman yun? Okay, pupunta tayo dito sa my calculator. So PNL, okay? So ilang percent yun? Punta ka lang sa calculator. Ilan yung anong entry ko? 0.007475. Exit ko 0.017. Ilan yung coins na hawak ko? 55,000. Okay, ika-calculator ko lang. So, ang kikitain ko is nasa 2,500%. Okay, so ito na yung initial margin. So, yung puhunan ko na 20 USDT. So, ang kikitain ko is nasa 523. Okay, so sa calculator yun kung paano nyo makikita. Okay. So, ulitin ko sa inyo guys, okay? Ano lang natin, ulitin natin, okay? Gagawa ka ng pattern, okay? Pag nakagawa ka na ng pattern mo, alamin mo kung saan yung position.
ng resistance and support. Okay? Para alam mo kung saan ka pwede mag-position. Pag nakagawa ka na ng pattern mo, okay, i-click mo na yung cross. Pag sinabing cross, okay, pag sinabing cross, yung balance mo is magagamit mo para ma-save mo yung pinuhunan mo. Okay? Pag isolated naman, kung ano lang itinaya mo, kung ano lang yung nilagay mong sa position mo, yun lang yung magagalaw. Hindi mo magagalaw yung hindi magagalaw o hindi maapektuhan yung balance mo. Okay? Sa cross, maapektuhan yung balance mo. Okay? Pero para sa akin, mas safe ang cross. Okay? Mas trading ka dito. Trading. Ito, sugal tong isolated. Okay? So, suggest ko sa inyo, cross. Sa leverage naman, okay? So, inulit ko, kapag mas mataas ito, mas mabilis ang galaw. Okay? Mas mabilis ang galaw ng pera ninyo. Mas mabilis ang galaw ng percentage niya. Okay? Tsaka yung liquidation price closing position ninyo is mas maikli. Okay? Mas maliit. Pero kung maliit na yung leverage ninyo, okay? Pag maliit na yung leverage ninyo, malayo yung liquidation price closing position ninyo, tsaka hindi masyadong magalaw yung pera ninyo. Kaya kung mapapansin ninyo, 20 lang yung ano ko, times 20. Okay, so ito lang yung movement ng ano ko, ito lang yung movement ng pera ko. So medyo mabagal siya. Pero kung mataas yan, ako, konting pitik lang yan, nasa 50% ka na, sunog agad yung pera mo. Okay? So, buy long. Ito pala, kalimutan ko. So, paano maglagay dito? Okay? So, wag nyo i-100%. Okay? Pag in-100% niyo lahat yan. So, inulit ko, pag nilahat mo yan, maliit lang yung position mo. Okay? Maikli lang yung position mo, sunog agad yan. Okay? Lalo na pag nagkamali ka ng position. Pero pag swerte mo, okay, maganda. Pero don't put all in one basket. Okay? So, wag mo i-100%. Ako, ilan lang nilagay ko? 10% lang ata yun. 10% o 5%? Ilan ba yun? Ayan, ilang percent ba yun? 13% lang pala yung nilagay ko. Okay? 13% lang yung nilagay ko. So, hindi ko 100%. Kaya, pag ito nilagay ko 13%, the rest, yung iba kong balance, mga nasa 87, yun ang magsisave sa 13% ko. Okay? Hindi basta-basta masusunog kasi meron pa akong balance na 87%. Okay? So, pag buy long, buy ka sa baba. Okay? Buy ka sa baba, pataas siya. Pag sell short, buy ka ng position sa taas na pababa siya. Okay? Buy long, buy ka sa support. Okay? Sell short, buy ka sa, pag sell short, bibili ka ng position sa resistance para bumaba siya. Okay? So, yun lang guys. So, ito yung pinakamahabang tutorial ko. Okay? So, sana pagpasensyahan nyo na. Okay? Pero sana may maintindihan kayo. Basic lang to guys. Okay? So, ang huling ano ko lang sa inyo is kailangan magtiwala kayo sa pattern ninyo. Okay? Sa support and resistance ninyo, magtiwala kayo para kumita kayo. Okay? Yun lang guys. Thank you, thank you, thank you. Okay? Hindi nyo kailangan subscribe. I-share nyo lang yung knowledge ninyo. Okay na ako dun. Bye!